Ayan, bale. Good afternoon po. Sir, maaari po ba kayong magpakilala muna po sa atin? Okay, ako si Jesse Fronda de los Reyes, 49 years old ako. At nagtatrabaho ako bilang isang marine conservation practitioner sa bayan ng Calatagan, Batangas. Ayan. Thank you po. Bale, about saan po ang work niyo po? Normally, ang aking profession degree ay Bachelor Restaurant, HRM, Hotel and Restaurant Management. Pero yung advocacy ko is more on marine environment. So, ngayon, meron kaming mga floating classroom and floating houses. So, yun yung isa sa mga source of income namin. Pero napapagsabay ko kasi ang advocacy at the same time ay business. Opo, ayan. Gaano po kalawak itong mga pinapangalagaan niyo? Dahil nakikita ko po sa inyong mga posts yung about po sa mga marines and mangroves. Paano niyo po yung pinapamahalaan? Bali, ang scope ng ating voluntary work ay the entire municipal waters sa Calatagan. Yung iba nga nagtatanong bakit daw yung ginagawa ko is nakapokus lang sa dagat. Meron din naman daw problema sa kalupaan. Pero dahil meron naman tayong mga alliances and mga partners, mga kaibigan, na sila naman yung nakatutok sa inland. So, ang approach natin ay conservation in terms of bridges to reef. Yun talaga yung ating focus. Pero dahil dumarami naman yung mga volunteers at mga civic society organizations sa bayan ng Calatagan, so meron tayong division of labor or divisions of focus on advocacy and conservation. So, mas pinili ko na focus na lang muna tayo sa marine conservation, marine protection. Opo, ayan. At makakatulong po ba ito sa pamumuhay ng mga mamamayan po natin dito po sa inyong area? At if yes po, ay paano po siya nakakatulong? Malaki kasi ang una, ang ating ginagawa ay voluntary marine research yung ginagawa natin. So collaboration tayo sa iba-ibang universities. Like sa inyong school, sa Batangas State University, may mga partners tayo dyan na marami rin mga estudyante na nagtithesis dito. At yung thesis result nila ay ipinapasa natin yan sa tanggapan ng MENCO para maging baseline, maging references din ng kanilang mga pagpuplano. So yung ganun din sa mga collaboration partner natin like yung University of the Philippines, Diliman, Manila, and Los Baños. So, yung mga thesis or yung mga research na ginagawa nila dito ay nagiging baseline natin sa pag-a-adjust at pagpaplano ng ating municipal waters, municipal program sa marine conservation. Pangalawa, ang scope natin kasi mangrove, seagrass, and corals. The connectivity of the three ecosystems is very important na kailangan natin mapoprotektahan. Hindi pwedeng, sa seagrass lang ako o sa mangrove. So, kailangan natin, nakikita natin paano natin may. Pero maraming variation na nangyayari ngayon, lalo na kung malimit tayong daanan at mga bagyo. Mga bagyo na ito ay malalakas pa sa ngayon, and then yung habagat natin. Tulad nga nung nakaraang compose 3 days ago, muli tayong sumilip sa ilalim ng dagat. Yung pinangangalagaan natin site na coral bleaching natin, hindi na bleaching ang meron kasi na-watch out naman siya ng
Kabagan Store. Yung uwan at saka yung kopong. Kung kanya malaki tabok siya kasi namamatay o lumiliit yung chance natin makabawi lalo na sa coral cover natin. Ngayon, nangyari one year ago na bagyong Christine ay halos napataob niya lahat yung ating mga corals. Like kahit nga yung mga Porites, no, yung mga Favites natin, no, mga Montephora, Acrophora species, lalo na Acrophora, no, halos nabasag talaga sila lahat. So, pero yun nga, hoping makabawi pa rin tayo sa mga susunod na taon na bumalik yung mga makukulay at magagandang corals. Pero hindi ito kaya ng government lang. Hindi rin ito kaya ng mga conservationists lang. Dapat ito ay effort ng lahat. No? Yung togetherness effort dapat ito. Hindi lang si Jessie, hindi lang yung mga kaibigan niya, hindi lang yung mga estudyante na pumupunta dito. Dapat ito ay community effort. Ngayon, sa ngayon, nagtuturo tayo ng citizen science. Nagbibigay tayo ng mga pagkakataon or opportunity sa ating community. Mag-aral tayo pareho. Alamin natin kung saan tayo tutulong in terms of conservation, protection. Later on, lahat ng ginagawa natin konserbasyon na effort ay naniniwala ako na ang ikinabang nito. Ayun po. And then, para po sa inyo, sa anong resources po rich ang Kalatagan? Ako, sa loob ng 30 years of volunteering work, nakita ko yung community effort. Marunong. At yung local government natin, especially yung mga elected officers and even the head o mga department heads, marunong silang makibagay at iniintindi nila yung pangangailangan ng community. No? I'm very aware na sila ay very compassionate in terms of ano yung mas makakaganda sa pangkalahatan. I think yun yung kalakasan ng Kalatagan. No? Ang local community naman naghihintay lang yan. Na kailangan lang nila ng maglilid kung papaano gagawin ang isang proyekto ng sama-sama. At nasa iisang pananaw na yun ay meron tayong mas magandang resultang pinapangarap na mangyayari. Yun lang naman yun eh. No? Tanungin lang natin ang community, anong pangarap mo para sa bayan natin? At dun sa pangarap na yun, dun tayo magsalubong, dun tayo magkaisa, dun tayo magsama. At madali ang implementation yan kung pareho tayong nagpa-plano. Natutulala ako sa mga sabi niyo. Kasi parang ang lalim-lalim pero at the same time po sobrang makahulugan po siya dahil hindi ko po actually ina-expect yung sagot niyo na na yun po yung pinaka-rich na resource ng Kalatagan. Kaya po talagang na-hook up po ako dun sa dahil lang i-extra ko po isasagot niyo yung mga yamang dagat or dahil di at yun ba, ang hindi nakikita. Ngayon nga po parang ever since the pandemic has happened po, parang doon po nag-bloom lalo yung Kalatagan dahil doon po na-pursue yung mga businesses like ito po mga resorts, ganyan. Parang ang tourism po talaga nagbubuhat ng mga tao po dito sa atin. Sa tourism, kailangan natin pagsamahin ang conservation. No? Kasi kung wala tayong gagawing conservation sa resources na meron tayo ngayon, soon enough, mawala lahat ng program natin sa tourism. Kasi the more na, halimbawa, pumangit at wala tayong ginagawang konserbasyon, yung dumating na bisita today, for sure, hindi na yung babalik. Kasi nga, ang kailangan natin yung mga bisita na
dumating na ngayon, dapat bukas may kasama na ulit yan. Na iba, na kaibigan, kakilala. Na-endorse. Kasi meron na tayong word of mouth. Because of their kwento, because of their good experience in Calatagan, meron silang pagkakataong ibahagi sa ibang tao na meron akong magandang karanasan sa bayan ng Calatagan na pwede mo ring maranasan. Dahil mahusay sila, masarap yung pagkain nila, magtahimik yung lugar, maayos yung kumbaga magagalang yung mga lifeguards natin, yung mga bankero natin, na madali silang kausapin. Ito yung mga palagi kong naririnig sa mga guests natin. May mga alam po ba kayo na heroes po natin dito sa Calatagan, na-original po na bayani po na Ako mas tatanawin ko yung nagawang kontribusyon ni Kapitan Sixto Atienza, no? The hero of the sea. So siya yung kauna-unahang bantay dagat na nagpatupad ng ating municipal waters. Bantay dagat siya. So, ako, kikilalanin ko siya na bayani ng karagatan ng bayan ng Calatagan. Kaya nga tawag sa kanya ng probinsya. Meron itong province resolution, no? That Kapitan Sixto Atienza is the hero of the sea. In the near future po naman, ng inyo pong profession, ano pong mga developments ang nais mo ipagawa na makaka-contribute po sa buong Calatagan and sa Batangas as a whole? Ito pinapangarap ko. Bata pa ako. Sana yung Calatagan ay magkaroon talaga ng manageable and implementable na marine protected area. Na ibig sabihin yung once na naprotektahan natin yung mga bahura natin, mga seagrasses and mangrove, bakawanan, may mga isdang maninirahan dyan, at kapag may spillover na no, sobra-sobra na yung isda, lalabas naman yan dyan sa marine protected area. At yun yung time para mag-harvest naman ang mga Calatagenyo. No, pangarap ko lang na yung mga maing isda ng bayan ng Calatagan hindi maubusan ng isda. No, kasi kapag hindi natin pag tayo ngayon ay hindi natin pinoprotektahan tong mga resources na to, soon enough, no, baka mawala na lang ang isda. So paano yung mga kapwa nating maing isda? Nasa dagat umaasa. Ayun. Bale, sabi ko may additional question lang po pala since hindi nga pala bali sa pang-isda. Pero parang idea po saan or kailan po nagsimula yung Pinuyok? Yung Pinuyok Festival natin, every year ginagawa siya. So ngayon ay meron na pang-labing isa na yata. So dahil tayo ay maraming kuyog o yung siganid na isang uri ng isda na dito marami tayo, at ito ay naninirahan sa ating mga isay o lusay, seagrasses. Kailangan natin protektahan talaga yung ating seagrass para magpatuloy na meron tayo ang Pinuyok Festival. So ito ay nagpapakita din ng pagkakaisa ng bawat Calatagenyo na meron tayong sarili nating festival at sarili nating pagpapataas ng pagpapakalaga sa kalikasan. So we need to protect our own marine resources, the marine ecosystem, from the mangrove, the seagrass, and the plant. And also the benefits for the people of the earth. Ayun lang po. Doon na pala natapos ang ating interview. Okay, thank you, Dad.